So I promised you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So I'll just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So, I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Di ba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So, yung impartiality is very important. So, if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise. Diba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka, and policy ng admin, if it's the policy of the admin, to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin, ang priority, dalawa. Ang ating ekonomiya at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years, and yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po.
napakaraming instances of corruption. Some are endemic, some were there, for example, pag sinabing customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw nag-uhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So, hindi ko pa sinasabi na conclusive siya, mastermind, or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general. But we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson,